Pakinggan, subaybayan ang programa Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan dito lamang sa impila ng CCN News Filipino News. Hosted by Miriam Abdul. Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang gabi po sa Luzon, Visayas, Mindanao hanggang dito sa Saudi Arabia. Ang mga kasama ko nag-aaral sa online. Magandang gabi po at sana po maibsog ang pangatawan natin lahat at musta na kayo dito. Ito naman ako at bumabalik naman ako dito sa programa na to at hanapin ang katotohanan at saliksikin ang Islam. So una na sa lahat ay ito ay dito naman tayo sa yung una nating mga video ay audio tungkol sa nikabya at saka ito naman at tungkol sa magulang at anak. Ako po si Miriam E. Abdullah galing Jeddah at bagong nag-iakapan sa Muslim. So magiging nabilat ng mga mata ko sa katotohanan dito sa Islam at nagising na ako sa totoo talaga. So ito naman at salitsikin natin yung mga anak na matinding pasaway sa mga magulang at yung mga magulang din at sana po ay bigyan niyo po ng tarbiya ang mga anak ninyo kasi sa bandang araw po ay sa kabilang buhay ay magiging question yan sa inyo mga magulang kung bakit niyo napabayaan ng mga anak niyo at hindi niyo po natarbiya sa Islam. Una sa lahat at yung mga anak ikaysa na ako. So sayang kasi alam niyo na pag wala ng magulang talaga. So mahirap. Wala na tayong sasandalan sa mga problema natin. O sinong mga may magulang dyan, wala na at namatay na sila lahat at mahirap po na wala na tayong sasandalan sa mga problema natin kung ano man ang problema natin at hindi natin masabi sa mga magulang natin at wala nang mga pagpapayo sa ating anak na ito ang gawin mo kasi wala na sila. Habang nabubuhay na ang mga anak natin at nabubuhay ang mga magulang natin at sana po at isipin niyo po paano kayong makapasok ng paraiso. Sa totoo at kapag mabait ka
sa magulang mo, papa at nanay mo, omi at abi mo, di ba? So, yan ang dahilan at makapasok ka sa paraiso. Kasi sila po ang nag-iisa o bakit nandito ka sa mundo kasi yung nanay at tatay mo. Kahit mahirap na mahirap sila at alos mamamalimos sila sa ipapakain sa'yo. So, hindi mo pa rin naisip yon. Pasaway ka pa rin. Dahil sa Islam po, ay sinasabi ng mga ulama at ustad natin ay kahit dito pumanaw ang mga magulang natin sa sinakupunan natin at hindi pa rin sapat ang alaga natin sa mga nanay natin, mga magulang natin. Bakit? Lalo na yung nanay natin. Nanay natin ay mula ipaglilihi ka, halos hindi makakain lahat ng kinakain niya na panglabas kasi impekto mo na nandyan ka sa sinakupunan ng nanay mo. At halos hanggang sa 6 na buwan at hindi na siya makakatulog ng mahimbing kasi ayaw niya makaamoy ng mabaho, ayaw niya maamoy ng papa mo dahil nahihirapan na ang nanay mo. Hanggang sa lumaki ka na at gumagalaw ka na sa sinakupunan ng nanay mo, alos kung mabubutas na ang tiyan ng nanay mo at lalabas ka na sa kalikot mo. Yan ang matinding na pinagdaanan ng nanay natin kasi na ako maging single mom ay naranasan ko na yung sa mga anak ko. So ako din ay doon ako nagising sa katotohanan dati at nanay ko parang hindi ko din kumbaga alam ninyo na medyo ba wala nang hindi naman sa wala akong respeto sa nanay ko at hindi naman sa ganun na hindi ko mahal ang nanay ko. Pero kumbaga parang ano ba, kung ipapakain ako, ganun. Okay lang yun sa akin. Hindi ko naisip na pagdating ng kamatayan ko ay nanay ko pa rin ay magdusa kung ipagpapatuloy ko pa rin ang mga katigasan ng ulo ko kasi siyempre mga magulang natin ay iimbestigahan doon sila sa kabilang buhay tungkol sa'yo o hanggang sa nagkakamali ka dito sa mundo abang nabubuhay kang anak ay yung nanay mo doon sa kabilang buhay na tatay mo doon sa kabilang buhay ay pananagutan ila sa kay Allah. Ay isipin niyo na yung nanay mo at tatay mo nandoon na sa impyerno dahil yung mga kagagawahan mo na hindi maganda. Kumbaga lahat ng mga pinagbawal ng Allah ay ginawa mo na. So nanay mo na at tatay mo na ay nagdusa doon sa kabilang buhay. Ang nanay ay iisa, hindi katulad ng asawa at kahit lahat ng asawa ay babae, magiging asawa mo at kaya mong palitan kahit sinong babae na gusto mong ipalit sa asawa mo. Pero ang nanay mo, iisa lang. Kahit makapag-asawa, kumbaga ang nauna namatay ang nanay mo kaysa sa papa mo, kahit mag-asawa na ang tatay mo, nanay mo sa ibang lalaki at hindi mo yun matatawag na kumbaga nakapag-asawa yung nanay at tatay mo sa iba at hindi mo yun matatawag ng ina kasi
hindi ka doon galing. Hindi yung pangalawang asawa ng tatay mo na matawag mo na nanay, kasi hindi ka doon galing sa kanya. So abang nabubuhay pa ang nanay natin, alagaan natin, kasi marami ng mga anak na minsan kanina dumaan sa akin, pinatay niya yung nanay niya dahil sa adik. Pinagtripan niya yung nanay niya, pinatay niya, hindi niya naisip yung alaga ng nanay niya sa kanya ba. Marami akong nakikita ng anak ay sinasaktan ng magulang, hindi pinapakain ng nanay, kinukulong sa kulungan ng aso, pinapakain na kumbaga alos hindi na makahinga yung magulang niya, ay busbus na busbus sa kanya yung pagkain, ganun. Pagsabihan pang nanay ay walang silbi, wala ka ng kwenta, kasi ay sana po yung mga anak ng ganyan ng mga ginagawa, please lang, please lang po. Kasi bakit nandito ka sa mundo ng ibabaw na to? Dahil sa mamagulang mo. Lumaki ka ng maayos, lumaki ka ng malusog. Pinagpalit ng nanay mo ang buhay niya sa paglabas mo sa mundo, at inaalagan ka, hindi ka namatay sa paglabas mo, at hindi rin namatay ang nanay mo sa paglabas mo. So hanggang sa maliit ka pa, hanggang sa iiyak ka, hanggang sa hindi na makakain ng mga magulang mo sa pag-iyak mo, baka ikaw ay may sakit na hindi nila alam at hindi na mapalagay ang mga magulang mo. Kahit lamok na hindi ka makagat ng lamok dahil iniingat-ingatan ka ng magulang mo. Umiiyak ka kahit masarap ang tulog nila ay makakabangon, kasi papalitan ka ng lamping ba, o nagtatay ka hanggang sa hindi sila makakatulog ng maayos. Iiyak ka na naman, padidihin ka na naman ng nanay mo. Walang tulugan ang nanay mo abang hindi ka pa lumalaki. Kahit gutom na gutom ng nanay mo, kahit may sakit ng nanay mo, at tuwing ikaw ay nagising at umiiyak ka, ikaw ang inuunahan at pinapadidi ka hanggang sa nabusog ka na, hanggang sa nakatulog ka na, hanggang sa kahit doon na kahit nanininig na ang katawan ng nanay mo sa gutom, ikaw pa rin ang inuunahan. Please lang po, sana po isipin niyo po dito sa Islam, at sinabi nila sa Islam po, kapag mabait ka sa mga magulang mo, at yun ang dahilan at makakapasok ka sa paraiso. Dahil ang nanay natin ay siya po yung tunay na bayani. Kasi bakit? Kapag may sakit kang anak, hindi makakatulog ang nanay mo, palagi lumuluha ang mata niya, palagi nasasaktan. Tuwing nakikita ka niya, kung may pira siya, sana po ma-hospital ka na, o sana po ay pagdating na araw na ang mga magulang niyo po ay tumanda, na sana po ay alagaan niyo po. Huwag niyong ipagpapalit ang asawa ninyo sa kaibigan, inuunahan ninyo yung kaibigan ninyo kaysa sa mga magulang mo. Inuunahan mo yung asawa mo, yes, asawa mo, na wag mong pabayaan ng mga magulang mo. Ang tatay mo nahihirapan, kahit ang mabigat na hindi niya kaya dalhin
nakayanan niya, pag naisip ka niya na wala kang pang pagkain o ikaw ay nagdidi ng gatas o wala ka ng damit, kahit hindi niya kaya na kakayanin ng tatay mo, kahit mahirap, kahit ikakamatay niya at gagawin niya para sa'yo. Dahil sana po, kayo po ang mga anak po, sana po ay magpapakabait po kayo sa mga magulang ninyo. Kasi noon ay ako ay matigas ng ulo ko at doon ko nararamdaman yung binigyan ako ng ala ng anak. At doon ko nararamdaman ang nanay ko yung tunay na paghihirap niya sa akin. At tunay na ginawa niya lahat para sa akin. Kasi yung mga anak ko po, ayoko po silang magutom. Ayoko po sila masaktan. Kasi nandito ako sa Saudi. Ginawa ko ng lahat para sa mga anak ko. Niligtas ko sila sa mga ano man ang mangyari sa kanila, sa sakit o ano. At ginawa ko na lahat. Ayaw kong mawala ng anak, ganun pa rin ang nanay mo. Ayaw niya mawala sa'yo. At ayaw niya mawala sa kanya, yung anak niya. So yan ang mahalaga kayo sa nanay ninyo, tatay ninyo. Kahit kumbaga ang tatay ninyo ay nandyan sa ginagawa niya ay kalpentero, kahit doon pa siya sa taas, kaya niyang gawin para sa inyo po. Para makatapos kayo mag-aral, para hindi niyo po mararamdaman, para hindi niyo po madaanan yung nadaanan ng magulang mo. Kumbaga yung mga magulang mo hindi nakatapos mag-aral, naghihirap sila para mabuhay kayo. Tapos yung ginawa ng mga magulang mo ay kahit ikakamatay nila, kahit magnakaw pa sila, kahit mamamalimos sila pa, basta importante, mabuhay ka, makapag-aral ka, makatapos ka ng pag-aaral mo para masuklian mo ang pagod nila at yung puyat nila sa'yo. Sana po yung mga anak na ganyan din, sana buksan niyo po yung puso at isipan yung mga matitigas. Kung ano man ang nangyari o kung ano man ang nagawa ng mga magulang mo na hindi maganda o ano, wag mong isuklian wag mong ibabalik sa mga magulang mo. Sabi dito sa Islam ay yung Allah ay marunong magpapatawad, tayo pa na tao lamang. Kahit yung Allah, kahit yung Diyos natin na iisa, walang ibang Diyos kundi iisa lang. Iisa lang siya. Ang gusto ng Diyos ay maalagaan natin ang mga magulang natin, mahalin sila kasi iisa lang sila. Anak, anak din. Kumbaga ay mapapalitan pa rin yan. Kumbaga. Pero ang nanay hindi na mapalitan. Kahit umiyak ka pa, kahit lumuhod ka na kay Allah na sana nabubuhay pa ang nanay ko. Sana nabubuhay pa ang papa ko. Sana, Ya Rabbi, Ya Allah, ibalik mo sa akin ang nanay, tatay ko. Pero hindi yan babalik kahit kailan, kahit lumuha ka man ng dugo. Hindi na makakabalik ang mga magulang mo. Habang nabubuhay pa sila at mahalin mo sila. Kasi suklian mo yung ginawa nila sa'yo. Alos yung mga paa nila, lakad na walang sinilas, ang init-init. Mga punit ng mga damit nila.
para maghanap buhay, para kumita, para makakain ka sa araw at gabi. Kayo po ang mga anak na mga walang kwenta na minsan sinasaktan ng nanay. Minsan sinasaktan ng tatay. Pinagsusuntukan ninyo kung ano man ang ginawa ng nanay tatay ninyo, dating maliit pa kayo na sinaktan kayo, hindi ibig sabihin na hindi kayo mahal ng mga magulang ninyo. Sinaktan kayo dahil mga matitigas ang ulo ninyo. Sinasaktan kayo dahil hindi kayo sumusunod sa utos niya, kahit pagod at puyat ang mga nanay mo, kahit yung tubig hindi nyo po kaya igibin. Samantala yung mga magulang mo, kung magsasak ang mga magulang mo, ay bago pa mag-igib ng tubig. Kaya nasasaktan kayo dahil sa katigasan ng ulo ninyo, tinatarbiya kayo ng mabuti, tinuturuan kayo ng mabuti. Hindi ibig sabihin na sinasaktan kayo ay hindi kayo mahal. Kasi karamihan yan sa mga bata ay yung anuman ang pananakit ng mga magulang at anuman ang ginawa ng mga magulang dati, yung maliit pa siya hanggang sa lumaki siya ay ibabalik niya sa mga magulang niya, ganun, no? Huwag ninyo po yung gawin. Kasi yung nanay mo, kaya nasaktan kayo, tatay ninyo, pagod at puyat, hindi niya kaya, hindi niya, kumbaga, gutom na sila, tapos pinagsabihan ka, mag-igib ka, maghugas ka ng plato, mga damit mo, labahan mo, hindi ko kaya na, labahan kasi busy ako, marami akong trabaho, ikaw na naman anak na mataasin ng dila mo, mataas ng busis mo sa nanay mo at tatay mo. Sana po, magising na tayo sa katotohanan po. Ang sabi nila ay makakapasok ka din sa paraiso kung gawin mo ito sa agama Islam, gawin mo ito sa Islam na ginagawa. Makapasok ka sa paraiso na ikaw ang anak. Mahalin mo ang dalawang magulang mo, mahalin mo ang mga anak mo, mahalin mo ang asawa mo. Kasi kapag may oras din na mapabayaan mo yan sila, mayroon kang mapabayaan, lalo na yung mamagulang mo, napabayaan mo dahil sa asawa mo. Kasi hindi lahat ng babae ay nagmamahal sa biyanan. At karamihan po na ayaw niya makita yung biyanan niya sa loob ng bahay ninyo. Wag ninyo po yung gawin. Ikaw, kung sino ka man, lalaki ka man o babae ka kung mayroon nangyari na sa mga sinasabi ko, please lang, wag ninyo pong pabayaan ang mga magulang ninyo po dahil sa Islam po. At yan po ang dahilan makakapasok ka sa paraiso dahil lang sa mga magulang mo. Huwag ka nang gagawa ng kamalihan dahil lahat po yan ay iimbestigaan doon sa kabilang buhay sa mga magulang mo. Dahil ang mga magulang mo, kung ano man ang mga ginagawa mong kasalanan dito sa mundo, ay sila po ay nagdusa doon sa kabilang buhay. Kung kumbaga ay sila ay nauna namatay. So yun lang po, sana po yung mga anak ko na matitigas ang ulo, buksan nyo po, mag-aral po kayo sa Islam, para doon kayo magising sa katotohanan po, yung pananakit po sa mga magulang natin, at dyan natin makikita sa Islam. Dito natin makikita po, o dito tayo magigising sa Islam na to, sa kumbaga ay pag-aralan mo ang sinasabing Islam. Kasi kapag hindi mo yan pag-aralan o hindi ka makikinig sa mga dawa o mga katuruhan ng mga balik Islam, o hindi ka pa balik Islam, ay bago
bago ka papapasok sa Islam po, ay sana po pag-aralan mo yan. Dahil kawawa ang mga magulang natin, naghihirap sila dahil sa atin. Paano tayo makakain? Paano tayong mabigyan ng damit? Paano tayong makatapos mag-aral? Paano kang makatulog na busog ka? Hindi ka natutulog diyan na gutom ka. Kung ano man ito ang may payo ko po sa mga kasi mayroon po marami pong dumadaan sa akin na kapag nakagawa ng lalaki, kumbaga yung tatay nila ay babaero, tinakwil nila ang magulang nila kasi sabi nila, yan ang bagay sa'yo kasi noon maliit pa kami, pinabayaan mo kami. Purong babaero ang ginawa mo. So, wag niyo po yan gawin sa tatay ninyo. Sana po ay mapatawad niyo po ang tatay ninyo abang nabubuhay pa kayo, may oras kayo na bumawi sa mga magulang niyo. Kasi kapag patuloy niyo po itatakwil ang mga magulang ninyo dahil sa kamalihan, mali ang mga ginagawa nila o ay wala ka ng chance na makatawba at wala ka ng chance na makahingi ng tawad kay Allah. Saka na lang ka maghingi ng tawad kay Allah, wala ng papa mo, wala ng nanay mo, hindi naman sagot oo anak, napatawad na kita, oo, lahat ng gatas ko na inom mo, lahat ng pagod at pawis ko sa naghanap akong ng pira para makapag-aaral ka, napatawad na kita. Huli ng lahat, hindi mo na kahit lumuha ka pa dyan sa harapan ng mga magulang mo, na nandyan na siya sa ay ililibing na bukas ang nanay mo. Iyak na iyak ka, hindi mo na marinig na oo, hindi mo na marinig na oo anak, napatawad na kita. Kaya sino po ang mga anak na matitigas ng ulo? Sana po na wag niyong isauli sa mga magulang niyo po kung ano man ang nagawa nilang kamalian sa inyo, or tanggapin ninyo o mapatawad ninyo ang mga magulang ninyo abang nabubuhay pa sila. Kasi magulang wala na. Kapag namatay na yan ang mga magulang natin, wala ka nang matawag na nanay, papa, tulungan mo ako, wala na kaming pagkain sa mga anak ko. Diba, nanay, tatay natin ang sasandalan kumbaga, kahit sila na parang wala na sa isip nila. Pero kapag naghingi ka ng payo sa mga magulang mo, pinagpapayuan ka pa rin. Na itong anak ng gawin mo, ganito ang gagawin ninyo. Wala ka nang matawag na nanay, wala ka nang matawag ng tatay. Wala nang magpapayo sa'yo. Kaya sana po yung may mga anak na pasaaway, yung may mga magulang na hindi perfecto, sana po mapatawad niyo po yung mga magulang niyo po. Pakainin niyo ng maayos ang mga magulang niyo po dahil sa Islam, bawal yan, haram. Bawal na bawal yan sa Islam po, nasaktan mo ang mga magulang mo. Kung ano man ang kamalian nila, isasauli mo sa kanila. Hindi yun pwede. Kasi kung kumbaga sinasaktan kayo noon maliit pa kayo, tinatarbiya kayo, tinuturuan kayo ng mabuti. Sana po maisip niyo po yung mga katuruan ng nanay ninyo dati, magulang niyo po. Yun lang po, sana po ay mayroon kayong makuhan dito ng
aral sa mga sinasabi ko sa inyo. Mahirap po talaga na walang magulang. Mahirap po na walang nanay yung tatay. Asawa, kaya mo yan palitan. Anak, kaya mong palitan. Abang nabubuhay ka pa, abang nag-asawa ka na mapapalitan at mapapalitan din ng mga anak mo. Pero nanay, tatay, wala na. Wala na yan. Tapos ng buhay nila dito sa mundo, hindi na sila babalik. Hindi katulad ng asawa ay pala, kahit 3 buwan ka pa mag-asawa, pinalitan mo naman, okay rin. Pero magulang, wala na. Yun lang po. Sana po mayroon kayong napulutan ng aral dito. Yung mga anak na ayaw nila pakainin ng mga magulang nila at hindi nila inaalagan. Proud na ako sa mga proud na ako sa mga bata, mabait sa mga magulang. Kapag tumanda na sila, binibibi yung magulang nila. Pinaliguan, pinapakain, binihisan ng damit. Proud na ako sa inyo po. Maraming salamat po. Ito naman ay magpapaalam na tayo kasi dumating na naman yung oras na ayun lang. Maraming salamat sa director namin dito sa program na to. Maraming salamat po. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakinggan, subaybayan ang programa Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan dito lamang sa impila ng CCN News Filipino News. Hosted by Miriam Abdul. Hanapin at Siliksikin ang Katotohanan.